Hi guys, Pastor Jomel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message na ito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. Praise God. Good afternoon, Deep and Wide fam. Pwede bang batiin mo yung katabi mo? Sabi mo, good afternoon. I hope po na hindi po tayo puyat, no? Kasi kahapon, ano po kahapon? Undas, Halloween. So, yung iba nagkaroon ng family gathering. Yung iba naman nagkaroon ng mini reunion with high school friends, no? At meron bang umuwi dito ng mga main characters na galing Manila? Tapos ngayon, uuwi na naman ng Manila. For sure, traffic na naman po. Pero, kidding aside, we've been talking about this series na tinatawag po nating Life Thesis. Ito po ang Book of Ecclesiastes. And ang Book of Ecclesiastes po has 12 chapters. Pero, sad to say po, kailangan nating i-shorten itong, alam ko, nag-e-enjoy po tayo, pero kailangan po natin itong i-end para makarinig tayo ng another word from the Lord. So, King Solomon wrote this book. Again po, si King Solomon, siya po yung pinakamayaman. May kilala po ba kayong pinakamayaman? Siya po yung pinakamatalino na nabuhay sa mundo. Siya rin po yung pinakamadaming babae na naging asawa. And recap lang po, week 1, we talked about you can have everything and still feel nothing. Sabi po natin, life is empty without God. Week 2 naman po, we talked about the pleasure experiment. Sabi natin, we tried different pleasures, lahat ng saya, ginawa natin, lahat ng enjoyment sa mundo, ginawa natin, pero walang makaka-feel ng satisfaction natin. Week 3 naman po, ito yung yung favorite natin, no, na ginagawa nating bio, saka quote, notes sa IG, yung there is time. There's a right time for everything. And today, we are about to land this series at pag-uusapan po natin ng chapter 12. Sana po wag niyo akong tulugan dahil parang hinahele ko kayo. So, ang chapter 12 po, this is the last message of Solomon. In verse 1 to 8, sabi ni Solomon, serve the Lord, serve God before you grow old, bago ka maging matanda, bago ka manghina. And he describes how our body, yung body po natin kasi nagde-decay yan. Di ba po, tumatanda tayo. And si Solomon, dinescribe niya ang decaying process of our body. And in verses 9 to 12, Solomon talks about wisdom. Wisdom, wise words help and guide us. Yan ang sinabi ni Solomon. And finally, after 11 chapters of searching the meaning of life, finally, in verses 13 to 14, he concluded, binigay niya ang main point of life. Sabi ni Solomon, fear God and keep His commandments. Because one day, itong sabi ni Solomon, God will judge everything you do. Mabuti man yan o masama. So, uulitin ko po, kapag sinabing thesis, sino na pong nagka-thesis dito? For sure, lahat naman po tayo naranasan ng nagkaroon ng study. So, ang thesis po, kapag sinabi nating thesis, meron niyang observation, di ba? May introduction, statement of the problem, study yan. And meron din, yung pinakamasayang part ng thesis kapag may conclusion. Tama! So, in this chapter, makikita po natin yung conclusion ni Solomon after he made a thesis about life. Sa Ecclesiastes 12 po, si Solomon dito, old man na siya, matanda na siya. At hindi naman niya inaano yung buhay, hindi siya hater ng buhay. Pero nagre-reflect si Solomon during that time. Nagre-repent siya. Alam niyo yung parang nagkakaroon siya ng evaluation sa sarili niya. Ine-evaluate niya yung nangyari sa buhay niya. And of course, si King Solomon po, full of hard-earned wisdom na siya kasi nga matanda siya. At siya ang naging king po si Solomon.
He has seen every season. He tasted every pleasure. Kasi nga mayaman siya, lahat ginawa niya. And He built every empire. Siguro po lahat ng pinakamagandang klase ng building. Siguro po siya yung pinakaunang nag-build, no? Yet, He confesses at the end of the day, lahat ginawa niya, pero at the end of the day, He confesses, all is vanity. Life is meaningless, sabi ni King Solomon. So in this final chapter, Solomon looks back and tell the next generation. Sinasabi po niya sa atin, don't wait until it's too late to remember your Creator. So Solomon concludes, fear God and keep His commandments. So our message title for this Sunday is The Final Thesis. Come on, let's bow our heads and let's pray. Lord, we thank you, Panginoon, for gathering us here today, O God. And right now, Panginoon, we know may something special po kayo today na sasabihin sa amin. Personal, Panginoon, mangungusap ka sa bawat isa, Panginoon, and we ask for your wisdom, knowledge, understanding, Panginoon, na hindi namin makikita ito as condemnation, O God, but a correction from you, O God. Lord, today we speak miracles sa aming mga buhay, breakthrough, O God. We thank you, Lord, for your goodness. In Jesus' name, Amen. So, kwekwentuhan ko muna kayo, no? So, si Pastor, kilala si Pastor? Jomel? Siyempre. Si Pastor po asawa ko. My husband. Nakabawi din kasi lagi niya akong binabanggit. So, kapag nagkwekwentuhan po kami ni Pastor, lagi lang po naming topic ay si Lord, tsaka yung ministry. Lagi po kami nag-uusap niyan. Kapag kunyan, nagda-drive siya, pinag-uusapan po namin how can our career and yung knowledge namin can complement sa ministry. So wala po talaga kaming pinag-uusapan, hindi po namin kayo pinag-uusapan. Wala po talaga kaming pinag-uusapan kundi si Lord at yung ministry. So pinag-uusapan namin na mag-aaral kami. Si Pastor nagtitake ng counseling. At ako nag-aaral ulit, magma-masters kami. And minsan pa nga naisip namin na try kaya natin mag-explore ng ibang kurso. Try natin mag-explore. And we just realize life is too short to know everything. Ang ikli po ng buhay, no? Nag-aral ka na elementary. High school ka. Junior high school ka. Senior high school ka. Work ka. Mag-aral ka ulit, di ba? So, life is too short to know everything. Ang tagal mo nag-aral, pagka-graduate mo, yun nga, mag-work ka ulit. And ang tanong namin ni Pastor, what's the sense sa lahat ng pinaghirapan mo kung ang makikinabang lang ay ikaw? Lagi namin tinatanong, bago namin gagawin yung isang bagay, lagi namin tatanong, bakit? Paano ito makakatulong sa church? Yan ang lagi namin tanong. Ako po personally, marami po akong gustong gawin sa buhay. Gusto kong maging TikTokerist. Mag-post sa TikTok, maging cosmetic dentist, maging sikat na dentista. Tapos lately naman, gusto ko naman maging pediatric dentist sa mga bata, mag-specialize doon, maging kasing yaman ni Doc Josh, na Ate Carla. Pero at the end of the day, ang tanong ko, after kong na-realize yun, may kinalaman ba tong gagawin ko sa kingdom ni Lord? That's why kami ni Pastor, we came up to this idea na lahat po ng gagawin namin is all connected for the Lord, sa ministry, and kung paano namin masusuportahan ng church, ang mga tao, yung gagawin ba namin, makikinabang ba yung mga tao o kami lang? At kapag ito yung isa pa namin na pag-usapan ni Pastor, kapag yung isang bagay na ginagawa namin, kinukuha na yung time na dapat for the Lord, sabi namin, stop na agad. Because we just realize, mag-serve ka man kay Lord o hindi, you will die. Diba? Mag-serve ka na lang kasi mamamatay ka rin naman, mawawala ka rin naman. So, we want to use our time here on earth to know God and to serve the people of God. And that leads me to point number 1. Point number 1, remember your Creator before it's too
late. Sabi nyo nga po, remember your Creator. May question lang ako. May time ba sa buhay ninyo na pinagsisihan nyo kasi huli na ang lahat? Ito ba yung, yung sa ex nyo na sana pala hindi ko na siya sinagot? Ako meron ako. May experience ako nung online class, nung pandemic. Yan. Nung pandemic, syempre, walang face-to-face. Online class noon. Ang ginawa namin, may Google Classroom. Sino dito nag-Google Classroom noon? Yan, mga Google Classroomers. So, meron kaming assignment noon. That was oral anatomy. Tapos, may assignment kami, ang deadline, 6 p.m. Ayan, sabi ko, umaga pa noon. So, sabi kong ganun, mamaya na to. Kaya ko to mamaya. 6 p.m. pa, 8 a.m. pa lang. Ang haba pa ng oras ko. So, ang ginawa ko, nanood ako ng K-drama, tinapos ko yung buong episode. Yung mata ko, puti na. Tapos, nag-scroll muna ako ng TikTok. Diba? Nung pandemic, ang madalas mong marinig sa TikTok na yung tan. Yun ang inaaral ko that time bago ako gumawa ng assignment. Tapos, biglang pagkatingin ko sa orasan, 5:50 na pala. Ang tagal ko nag-TikTok dun. 5:50 na pala ang deadline, 6 p.m. Tapos, syempre, ang response ko, gagawin ko, di ba? So, inopen ko nagmadali ako, inopen ko yung laptop ko. Yung laptop ko pa noon, 5 minutes bago mag-open. So, 5:55 ko pa nagawa yung assignment ko. Tapos, after noon, tinype ko yung mga answers, oral anatomy pa, anong parte ito ng ngipin, anong ganyan, anong pinangkakagat mo. With all my heart, inansweran ko. Tapos, save. Tapos, nung inopen ko na Google Classroom ko, dirinag ko yung file na nandun sa desktop ko. Pagka-drag kong ganon, submit. Ay, praise God. Bago 6 p.m., na-submit. Pero guess what? Pagka-open ko ng file, ibang file pala. Iba pala yun na-submit ko. Ngayon, nung tinignan ko yung announcement ng prof namin, sabi, late submission will not be accepted. Oh. And that's the time na-realize ko, ang sakit pala pag too late na. Sana pala, mas maaga kong ginawa yung assignment ko. Sana pala, hindi na ako nag-TikTok. Sana pala, hindi na ako nanood ng K-drama. And same sa spiritual life po natin. We say, pag okay na ako, saka na ako magsaserve kay Lord. Lord, pag stable na ako, saka na ako magiging faithful. Pero, guys, what if dumating yung time na gusto mo na, pero huli na ang lahat. Gusto mong bumalik kay Lord, pero huli na ang lahat. You know, I said that story kasi in Ecclesiastes 12:1, it says here, remember your Creator in the days of your youth, before the evil days come. And I want to highlight that word, zakar. Sabihin nga po ninyo, zakar. Zakar. So, ang Hebrew word po ng remember is zakar. Ibig sabihin po dyan, to recall with affection, to act on what you know. So, ibig sabihin po, ang remember na tinutukoy natin dito, it's a lifestyle of mindfulness of God, kay God. Hindi lang siya basta na-recall mo lang, na-remember mo lang for a while. Si God, oo. Creator natin yan, God natin yan. Hindi rin siya yung, alam niyo yung nostalgia? Na? Yung, pag may narinig kayong isang music na ngayon, kunyari yung, alam niyo yung, tan, 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 alam niyo yun? Ako'y sa'yo, di kay akin lamang. Alam niyo yun? Yun, kapag narinig mo yung kantang yon, nai-imagine mo yung high school crush mo, naggigitara-gitara sa klase mo na gano'n. Yun ang nostalgia. Pero ang remember po dito o yung zakar, it doesn't mean recall or naalala mo lang. It means we live every day aware of God. Ibig sabihin po, ongoing mo siyang naaalala. Aware ka kay God sa lahat ng gagawin mo. Yung papasok ka ng school, alam mong kasama mo si God. Yung aawayin mo na sana yung boss mo, pero aware ka kay God. And remember, or zakar here, is not just mental memory.
It's relational loyalty. Ibig sabihin po, Solomon is saying, wag mo lang kilalanin si God. Love and serve Him while you still can. Alam niyo po kung bakit? Kasi we are created in His own image and likeness. Si God po, He put innate feeling of longing God sa mga puso natin. Remember, noong mga nakaraang week, sabi natin, walang pwedeng makapagpuno sa'yo because God put eternity in your heart. Pero alam niyo po, minsan nakakalungkot, we live in a generation so obsessed with self-expression. Diba? Sabi sa TikTok, find yourself. Punta ka sa bundok. Hanapin mo yung sarili mo doon. Mahahanap mo yung Kina doon. Punta ka sa Alaska. Mahahanap mo ang sarili mo. Chase your dream. Sige, habulin mo yung pangarap mo. Punta ka ng Manila, gawin mo yan. Mangarap kang malalim. Yan po ang mantra ng Gen Z tsaka millennials. Tama po ba? Ito po yung generation natin na tinatawag natin, the generation of self. Sige, open mo lang yung TikTok mo. Makikita mo na dyan, OOTD, outfit check, mga ganyan. Mga ano pa, yung mga curated IG feed natin, di ba? Natin. Aesthetic, dapat yung building na ganyan, yun ang pipicturan, dapat color matching yan, puti, brown. Parang sinasabi ng generation natin na, I express myself through what I wear and how I look. Alam po ninyo, nothing wrong with that. Pero minsan, nagkaka-problem lang po tayo pag yung appearance natin, it became our identity. Wala nang alignment sa Creator. Only sa kung ano yung trending. Diba? Minsan pa, we dream to be vlogger. Hi guys, welcome to my vlog. Hit the like button and subscribe. Diba? And minsan, we dream to be, maging viral sa TikTok. Gawin mong lahat ng papagpapansin para maging viral ka. Sa Facebook, babantayan, di ba sa Facebook, kunyari may gusto kang sumikat na post mo, babantayan mo yon. Titignan mo ilan yung likes, ilan yung share, nilike ba ni Pastor Jomel, nilike ba ni Ate Carla, sino mga nag-share. Tapos ang technique natin, hindi natin kokomentan. After a week, doon natin kokomentan. Para next week, famous ka ulit. Bakit ko sinasabi ito? Kasi naranasan ko to. Jomel, the experience to lang. Kasi ganun tayo, ganun ang generation natin. Likes and shares becomes the measuring tools of worth. Doon na nakabase yung purpose natin. Pero sabi ni Solomon, remember your Creator, not just your content. That's why the best time to serve God is not Sunday. It's today. Wag na nating hintayin na pagsisihan pa natin. Yung mga, alam niyo yung mga sana pala, mas maaga ako nag-serve kay Lord, edi sana mas madaming akong na-reach ng mga tao para makilala si Christ. Sana pala mas ginalingan ko nung mas malakas pa ako, yung kaya ko pang tumalon, kaya ko pang sumigaw. Sana pala mas ginalingan ko nung mas marami pa akong time. Alam mo yung dati, di ba? Ito, personal experience na naman to. Dati, sinasabi mo, pag nakagraduate na ako, mas magsuserve ako kay Lord. Promise, Lord. Sabi ko kay Lord nung board exam, promise, Lord, ipasa mo lang ako sa boards, mas magsuserve ako. Tapos nung nagka-work ka na, mas lalo kang naging busy. Lord, next time na lang pala ha. Kasi establish ko muna yung career ko. Pag settled na lang ako sa career ko, promise. Pero ayun, ilang taon nang lumipas, busy pa din. Guys, wala namang perfect season para mag-serve. Kaya kung hihintayin mong maging ready, baka dumating ang araw na hindi ka na makagalaw. Kaya the best time is today, not tomorrow, not next week, not next month. Sabi ni Solomon, remember your Creator in the days of your youth. Remember si Solomon, sinulat niyo to nung matanda na siya. Matanda na siya dito. Ba't hindi niya sinabing, remember your Creator now? Remember your Creator when you get old. Di ba? Pwede naman niya sabihin yon. But Solomon
says, remember your Creator in the days of your youth. Why? Because he knows, Solomon knows, youth is the best time to build faith. Bakit? Kapag youth, nandyan ang pinakamalakas mong energy. Di ba? Tatalon-talon ka pa eh, sisigaw-sigaw ka pa. Kapag youth, pinakamatalas ang pag-iisip. Di ba? Mas madali tayong mag-memorize ng scripture, mas madali nating intindihin yung isang bagay. Kaya ito yung pinakamadaling matuto ka rin. Turuan kang pinakamahirap na bagay, gets mo agad. Ituro mo yun sa mama mo. Next week pa niya magigets. Yung email pa nga lang, di ba? Hirap na hirap mong explain sa kanya. At youth is the best time para magbago. Bakit? Youth is our formative years. Kaya habang malakas pa ang katawan mong mag-serve, gawin mo na. Habang malinaw pa ang mga mata mong magbasa ng Bible, magbasa ka, kapatid. Kaya nga sabi sa Psalm 119 verse 9, how can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word, the word of God. Lamentations 3:27, it is good for a man to bear the yoke while he is young. So sinong nagsasalita dito? Si Jeremiah. Si Jeremiah po tinawag ni God while he was still young. Probably po teenager. Sino po mga teens ba dito? Teenager. Woo! So, ibig sabihin po ni Jeremiah dito, to bear the yoke means to accept discipline, responsibility, or hardship. So, ibig sabihin, Jeremiah was saying, it is good for a man to accept discipline, responsibility, hardship while he is young. 2 Timothy 2:22, flee youthful passions and pursue righteousness. Sabi, takbuhan mo daw, wag mong kalaruin. Takbuhan mo ang youthful passion. Anong mga youthful passion po natin? Sexual immoralities, prides, temptations, and anong sabi po dito? Pursue God, pursue righteousness. Pero alam po ninyo, sad to say, we remember our passwords. Alam natin yung password natin. 1, 2, 3, ASDFL, yung sa keyboard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We remember our birthdays, our feeds, but often forget our Creator. Solomon says, don't let your mind be full of memories, but empty of God. Because point number 2, life without God decays. Slowly, but surely. Dito po, itong part ng verse na to, Ecclesiastes verses 2 to 8, dito na yung si Solomon, poetically niya pong dinescribe ang aging process. Gumamit po siya ng mga metaphors. Alam niyo ba yung mga metaphors? Yeah. Si King Solomon po, gumamit siya ng mga metaphors para i-describe ang decaying process ng katawan. For example, in verse 2, before the sun and the light and the moon and the stars are darkened. Ano pong ibig sabihin dito ni King Solomon? Sabi ni King Solomon, magkakaroon na raw ng mawawala ang joy and clarity. Sabi pa dito, and the clouds return after the rain. In 3, sabi dito, in the day when the keepers of the house tremble. Ibig sabihin po niyan, yung mga kamay natin nangihina. And the strong men are bent. Ibig sabihin po niyan, nangihina rin po yung mga legs natin. Yung mga kasukasuan. Yan, nararamdaman na pag tumatanda. And the grinder cease because there are few. Ano po ibig sabihin niyan? Yung mga ngipin daw po natin, nabubungi. Kaya nga nandyan yung Gomez Dental, di ba? Gagawan namin kayo ng pustiso pag matanda na kayo. Kasi ang ngipin po natin, nabubungi. And sabi pa dito, and those who look through windows are dimmed. Ano pong ibig sabihin nun? Yung mga mata po natin ay lumalabo. Kaya si King Solomon po, he paint a sobering picture na without God,
time will take everything you're proud of. Psalm 90:10, the years of our life are 70, and soon they are gone. Life is short. Ang tanong, saan mo i-invest ang buhay mo, kapatid? Saan natin ibibigay ang oras natin? Sabi ni James 4:14, you are a mist that appears for a little time, then vanishes. Nakita na kayo ng hamog? Sabi ni James, para ka lang daw hamog. Ang buhay po ay parang hamog. Makikita mo saglit, pero mawawala rin. Kaya, church, don't build your identity on what time can take away. Build it on the one who transcends time. Huwag po nating ibase yung identity natin sa mga bagay na pansamantala lang. Ilagay natin ang identity natin sa Diyos. Because God is eternal. He never fades. And what He gives, it cannot decay. Amen? Kaya alam po ninyo, sa panahon natin ngayon, ang gastos po, no? Nagagastosan din ba kayo? Makikita natin ng mga tao, ako din, we spend so much energy sa mga bagay sa mundo, right? Ito, sa skincare lang. Magkano skincare mo? 5K. Ang mahal, no? Facial wash mo, toner mo, sunscreen mo, moisturizer mo, tapos 8 steps yung skincare mo bago ka matulog. Ilang oras yon? 1 oras. Tapos, hindi lang skincare. Magkano ang makeup mo? Hindi lang makeup. Ilan ang sapatos mo? Lahat ng kulay. Binili mo na. Naging rainbow na yung sapatusan mo doon. Sa pagdi-date, di ba? Ang gastos din. Every week, gagastos kayo ng ayoko na sabihin, baka 1,000. Pero, guys, you know what? At the end of the day, ang youth po at ang beauty, lumilipas po. Wala kang magagawa, magkaka-wrinkles ka din. Dito, magkaka-line din yan. Kahit gamitin mo pa yung pinakamahal na facial wash. Yung success and fame, pwedeng mawala sa isang iglap. Dati, sikat ka. Ngayon, may na-post ka lang na konting pagkakamali na hindi mo na may intensyon. Cancelled ka na. The cancel culture. Relationships, pwede pong magbago ang mga tao. Wala pong forever. Possessions and wealth, kinakalawang, nauubos, ninanakaw. Diba? Pinagnanakawan tayo. Kaya all of this will fade, but God's purpose will never fade. Because if you don't live for eternity, you'll die for nothing. Alam po ninyo, kahit baliktarin mo ang mundo, punta ka pa sa Mars, ang human mortality po natin ay 100%. That's the reality. Hindi mo matatakasan ng kamatayan. 100% po yan. Hindi po yan 99.9% na bakterya na may 1.1% ka pang chance na mabuhay. Hindi po tayo bakterya. 100% po, mawawala din po tayo sa mundong ito. Kaya kung ang human mortality ay 100%, dapat 100% din ang dedication natin kay Lord habang nabubuhay pa. Amen? Bakit? Because G.K. Chesterton said, when the heart forgets eternity, the body becomes a tomb of meaning. Kapag nakalimutan mo ang Panginoon, yung katawan mo na dapat instrumento ng God's love and purpose, nagiging libingan na lang. Kaya, dumating na ba kayo sa point ng buhay nyo na napapatanong kayo, anong purpose ng buhay ko? Di ba? Minsan, pagka hating gabi, napapatanong ka na lang, anong purpose ko dito sa mundong ito? Parang wala na akong purpose. Parang routine na lang yung buhay ko. Parang nabubuhay na lang ako kasi kailangan. At ito ang pinakamalungkot. Bakit hindi na ako masaya pag nagsiserve kay Lord? Yung buhay natin, paikot-ikot lang. Gigising ka, kakape ka, di ba? Siyempre, hindi mo kakalimutan yung kape. Kakape ka, tapos magtatrabaho ka, kikita ka, magbabayad ka ng bills.
O, tas pag nagbayad ka, wala na naman yung pera mo, mag-work ka na naman. Ulit-ulit lang. Yung mag-work ka kasi parang may bayarin na naman. Ganun ang nagiging buhay. And sa ministry side, yung pagsaserve mo kay Lord, kasi part of your routine na lang. Kasi nasanay ka, pero walang joy. Kasi kailangan, walang gagawa, ikaw lang gagawa. To the point na parang napipilitan na lang tayo. Kasi baka anong isipin nila sa'yo. Pero alam mo, hindi lang basta nawawala ang saysay ng buhay kapag nalimutan mo si Lord. May kapalit yan, kapatid. At ano ang kapalit? Pananagutan. Kasi sa dulo ng lahat ng ito, hindi lang yung tanong natin, bakit ako nabubuhay? Dapat ang tanong natin, kanino ako mananagot? Kasi point 3, the end of all things is accountability. Ecclesiastes 12:13-14, the end of the matter, all has been heard, sabi ni Solomon. Ito, patapos na siya eh. Ito na yung last statement niya. All has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. I want you to underline that word, fear. Sige, sabi nyo nga po, fear. Ang Hebrew word po ng fear ay yirah. Ang yirah po, it doesn't mean terror. Ang yirah po, it means reverence, awe, or worshipful obedience. Isipin mo to, eto, para mas maintindihan natin. May isang bata na sobrang close sa tatay niya. Kunyari si Jad. Yan. Kunyari si Jad po, sobrang close sa tatay niya, si Teacher Tony. Ngayon, lagi siyang sinasabihan ni Teacher Tony na, anak, huwag kang lalayo ha, baka masaktan ka. Ngayon, isang araw, naglaro po si Jad sa kalsada, kahit may mga dumadaan na mga motor. Pero iniisip ni Jad na hindi siya lalayo kasi lang sabi ng tatay niya. Yung fear po na sinasabi natin dito, hindi siya natatakot sa tatay niya kasi bubugbugin siya. Natatakot po siya sa tatay niya kasi ayaw niyang masaktan ang puso ng tatay niya kapag nagkamali siya. So that's the fear of Ecclesiastes 12 is talking about. Hindi ito fear of punishment, kundi fear of breaking God's heart. Yung klase ng takot na galing sa pagmamahal at respeto. Kaya kapag ganun mo kakilala si Lord, hindi mo siya susundin kasi kailangan lang. Dahil sinabi ni pastor, sinabi ng mga tao sa church, susundin mo siya dahil ayaw mong mawala yung closeness ninyo. At syempre, kapag mahal mo yung isang tao, dapat may action, di ba? Pag mahal mo yung isang tao, dapat makikita mo yung action niya. Paano natin mapapakita yung pagmamahal at respeto kay God? Simple lang, by keeping His commandments sa pamamagitan ng pag-obey, pagsunod sa Panginoon, mag-church ka, mag-D-group ka, mag-devotion ka, read the Word of God. And that's the true purpose of life. The true purpose of life is not just to live well. Hindi lang para yumaman ka, tumaas yung position mo sa work, or maging highest honor. Ang true purpose po natin in life is to walk faithfully sa Panginoon. This is our whole duty. Hindi lang po duty sa clinic. Pinaparinggan yung sarili. Hindi lang duty sa hospital. Hindi lang sinabing duty bilang estudyante, worker. Kaya dapat po mas maraming time kay Lord. Amen? Kaya si Solomon, he finally realizes that wisdom, pleasure, and success are empty. But reverence and obedience to God give life eternal weight. Sabi po sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The beginning of wisdom and the meaning of life are the same. Same lang po yan. Ano yun? It's the reverence for God. Matthew 22 verse 37, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. So ibig sabihin po, ang true fear, nagpo-produce yan ng love.
At ang true love, nagpuproduce po yan ng obedience. Amen? 2 Corinthians 5:10, "For we must all appear before the judgment seat of Christ." So ito po, tinutukoy dito, this is the final judgment. Nothing is really hidden. Wala pong natatago. Wala po. Every word, every thought, every motive, mabuti man yan o hindi, we will be judged by God. Kaya, guys, you can't avoid the final exam of life. Hindi mo matatakasan yan. But, you can only prepare for it. Kaya mamuhay tayo na hindi natin pagsisisihan pag humarap tayo sa Diyos. Parang sa pag-aaral lang yan, di ba? Ang examination, fix yan. Nag-aral ka nga kasi may exam yan. Natural yan na may exam. Hindi pwedeng skip yan. Pero ang pwede natin gawin, pwede tayo mag-aral. Pwede tayo mag-prepare. Kung ayaw mong bumagsak, anong gagawin mo? Magpe-prepare ka. Magre-review ka. Magme-memorize ka. Save sa judgment. Hindi maiiwasan, pero pwedeng paghandaan. Alam niyo po, the fear of God doesn't make life smaller. It makes our life sacred. Hindi ibig sabihin na may takot ka sa Diyos, hindi ka na pwedeng mabuhay ng masaya. Kasi alam niyo, may thinking tayo minsan, parang ang Diyos harsh, parang ang Diyos seryoso. Dapat ang Diyos seryoso, dapat di ako masaya. Ang buhay po natin, hindi po ganun tayo dinesign ng Panginoon. Para bang nagloloko lang si Lord, no? Ginawa niya yung wonderful world. Pero, magiging KJ siya na wag mong enjoyin yung mga creation niya. Hindi po ganun ang ating Panginoon. Kaya when you fear God, lahat ng ginagawa mo sa buhay, work, career, relationships, family, everything becomes your holy ground. Ang pag-fear sa Panginoon, it makes our life sacred. Buhay po, ang buhay natin regalo ng Diyos. Pero judgment is certain. At ang obedience ay wisdom. Kaya ang only response lang po natin is reverence kay God at pag-obey sa Kanya. Bakit? Kasi point number 4, Jesus is the final thesis, the one who gives life, meaning. Alam po ninyo, ang Ecclesiastes, di ba? Hanggang 12 chapters yan. In 13 to 14, kinongclude ni Solomon. Ang conclusion niya, fear God and keep His commandments. Pero ang New Testament, ang Ecclesiastes ba old or new? Ano pa ang Ecclesiastes? Old. Ngayon po, meron tayong New Testament. Sa New Testament, it reveals how we can fear God and keep His command. And that is through Jesus Christ. Amen? Matthew 5:17 says here, I do not come to abolish the law, but to fulfill it. Alam niyo po, we failed to obey. But Jesus perfectly obeyed and fulfilled it for us. Sabi din po sa John 10:10, I came that they may have life and have it abundantly. Si King Solomon po, he searched everything, wisdom, work, wealth, pleasure, happiness, women. Pero sa kanya rin nanggaling yung statement na life is meaningless. But Jesus, King of Kings, came so that you may have life. Alam niyo po yung life na sinasabi dito? Zoe life in its highest, fullest, divine quality. At dinagdagan pa ni Lord, and have it abundantly. Ibig sabihin, overflowing, beyond measure. Grabe si Lord. Binigyan ka na ng buhay, pero sobra-sobra pa. Colossians 1:16-17, all things were created through Him and for Him. You were created by God and for God. Lagi po ninyong tatandaan yan. Kasi God is for God. Ibig sabihin po, Diyos ang gumawa para sa Kanya. So lahat ng glory dapat mapunta sa Kanya. Amen? And 1 Corinthians 1 verse 30, and because of Him,
you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God. Ulitin ko po para maintindihan natin. And because of Him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God. Ibig sabihin po, yung search ni Solomon, nag-end po where Jesus' mission begins. Kaya Jesus is the wisdom of God made flesh. Jesus is the wisdom of God made flesh. Jesus is the wisdom of God made flesh. Intindihin po nating mabuti. Makikita po natin yan sa John 1 verse 14. Sabay-sabay po tayo para mas maintindihan natin in 3, 2, 1. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the Holy Son from the Father, full of grace and truth. Kaya alam po ninyo, we can describe Christ as the wisdom of God. Bakit? Ba't kaya wisdom si Jesus Christ ni God, ng Father? Because His death and resurrection uniquely express God's mysterious plan of salvation. Si Jesus Christ po, siya lang yung namuhay ng perpekto sa ilalim ng araw. At siya rin ang namatay para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya po, ang wisdom, hindi po yan isang principle na kailangan mong aralin. Ang wisdom po, isa po siyang persona na kailangan mong malaman. Because Jesus Christ is God's ultimate wisdom. Kaya everything na nilong ni Solomon, yung meaning, satisfaction, permanence, na-fulfill po siya kay Christ Jesus. Amen? Kaya here's my final conclusion. Ito po ang conclusion natin sa life thesis natin. All our questions end when we meet the answer, and that is Jesus Christ. Amen? Without Christ, life makes no sense. Walang sense ang buhay pag walang Panginoon. Meaningless. Walang purpose. But with Christ, kahit yung pinakamahirap mong problema, lugmok mong suffering, hardest suffering, it makes sense. Why? Because you're with Christ. Solomon found meaning, the life meaning in fearing God. We find fulfillment in following Jesus. Kaya si Jesus Christ, He is not just the end of the story. He is the reason the story exists. And right now, I invite you to stand. Let's take this moment to talk to God. I know na nag-speak si God po sa inyo. This message is so personal. Sa akin, sobrang personal, and I believe sobrang personal din po nito sa inyo. Right now, let's just take this moment. Kausapin natin si Lord. Just pray to God. Sa mga nawawalan ng purpose sa buhay, just talk to God. Yung parang routine na lang yung buhay nila, walang kabuluhan. Just seek God. Kausapin mo si Lord ngayon. Nabigyan tayo ng clarity ni Lord sa purpose natin sa mundong ito. Come on, kausapin mo ang ating Panginoon. Let's pray na magkaroon tayo ng fear kay God. Unahin natin si God dahil hindi tayo citizen ng mundong ito.
Hindi tayo taga rito, kaya wag kang mamuhay na parang taga dito. Hanapin mo yung purpose mo kay Lord. Thank you, God. Thank you for your word, Lord. Lord, na makita namin ang purpose, oh God, hindi sa mundo. Makita namin na ang purpose ay nanggagaling sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng clarity, oh God. Clarity of our purpose, oh God. May our purpose, Panginoon, ay maging clear sa bawat isa, oh God. And Lord, we pray, oh God, that we will keep your commandments, oh God. That we will walk faithfully. Lord, hindi namin goal na yumaman lang, na gumaling lang. Lord, gusto namin magamit ang buhay namin sa inyo, Panginoon. Lord, we give you our hearts, O God. We surrender our life to you, O God. Everything na ginagawa po namin sa mundong ito, Panginoon.